Tama hindi. Diba? For example, pag may darating, galing abroad, ipapakain. Bago umalis yung dumating sa abroad, papakain. Diba? O kaya po pag may birthday, papakain. Baptism, papakain. Diba? Napakahilig po natin kumain. Siguro isa po yung dahilan kung bakit pinili ni Jesus na pagkain ang kanyang katawan at dugo. Kasi bilang mga tao, malapit tayo sa pagkain. And for example, sabi nga po ng isang kasabihan, you are what you eat. Naniniwala po ako dyan. Bibigyan ko po ng example. Pag po isang tao ay mahilig sa matatamis, ano po nangyayari? Bebe, di ba? Alam po. Pag po isang tao ay mahilig sa matataba, ano po nangyayari? High blood, cholesterol. Diba? Kapag po isang tao ay mahilig sa maalat, ano po nangyayari? Hindi po, dialysis na joke lamang po. Mga kapatid, kapag daw po isang tao na nasa estado ng grasya ay laging tumatanggap ng katawan ni Jesus, ano po nangyayari sa kanya? Nagiging katulad siya ni Jesus sa kabangan. No. Kaya matotoo po yung